Ngayong araw na inaasang sisimulan ng preliminary investigation kaugnay sa pagpaslang kay Ram Revilla. Bukod sa pagsalang ng ilang suspect sa investigasyon, inaabangan din ang desisyon kung hahabulin at aarestuhin si Ramona Bautista na ituturong kabilang post na nagplano ng krimen. By live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, inaasahang aarangkada na nga ngayong araw yung preliminary investigation laban sa dalawang suspect sa reklamong murder at frustrated murder sa pagpatay kay Ramjen Bautista. Igan, nakatakdang sumala ngayong hapon sa preliminary investigation ng Parañaque Prosecutor's Office ang dalawang suspect na sina Michael J. Altea at Roy Francis Tolisora. Pero ang nakakabatang kapatid na si RJ ay hindi pa kasama sa harap sa preliminary investigation ngayong araw. Pumirma na kasi sa Igan ng waiver kaya direkta na siyang sasampahan ng kaso. Inaasahan namang Igang iraraffle na ngayong linggo ang reklamo laban kay RJ. Bagamat nakalabas na ng bansa, malalaman na rin na mula sa korte kung tuluyang hahabulin at ipapaaresto ang kapatid ni Ramjen na si Ramona Bautista na itinuturing kasama sa planong pagpatay sa sariling kapatid. Isusumiti na rin Igan ng Task Force Ramjen ang resulta ng medical legal report ng NBI para makatulong sa pagbibigay linaw sa pagkakapatay sa binata. Yan ang unang balita mula rito sa Parañaque. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Parañaque. PBA player Ali Pic ligtas na matapos barilin sa parking area ng isang gym sa Mandaluyong City kagabi. Agad naman naglabas ang pulisya ng computerized sketch ng suspect. Ang report mula kay Haji Rieta. Pasado alas 7 kagabi, binaril ang PBA player na si Ali Pic dito sa parking area ng isang sports center sa Mandaluyong City. Ayon sa isa sa mga saksi na si Florentino Ramos, nakita na lamang daw nila ang basketballista na duguan na ang kaliwang bahagi ng batok. Ayon pa kay Ramos, katatapos ang Donny Pic na mag-training kasama ang trainer nito at dalawang kaibigang babae. Minarinig kami pumutok. So pagputok, tapos nakita ko agad si Ali, nakayuko, hawak dito. Dito yung bandang tama niya. Tapos sabi ko sa kanila, sa dalawang kasama ko, pare si Ali Pic ata yung binaril. Lumapit kaagad ako. Agad daw nilang tinulungan si Pic na makapasok sa kanyang kotse at agad itinakbo sa ospital. Ayon naman sa isa pang saksi na si Jefferson Reyes, bago ang pumamaril, nakita nila isang lalaki na pumasok sa gym. Di raw ito mapakali, palipat-lipat na upuan at tila raw minamatyagan si Pic. Sa tagal nang naglalaro namin sa RFM gym, first time namin napansin yung lalaki yun. Nakausap na raw naman Mandaluyong pulis si Pic. Bali, tinitingnan namin yung anggulo ng robbery. Kanina inilabas na ng Photography Division ng Crime Laboratory sa Camp Crame ang computerized facial composite ng suspect na bati sa paglalarawan ng mga saksi. Ngayon, kapag natukoy na to ng biktima, isa sa publiko na namin yung cartographic sketch para sa posibleng pagdakip ng suspect. Sa ngayon, mabuti na ang lagay ng basketballista. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Pribadong jeep tumaob matapos mawalan ng preno sa Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Agad namang naisugat sa ospital ang mga nasugatan. Darito ang report ni Katrina Son. Isang pribadong jeepney na may lulan ng 25 pasahero ang tumaob sa kahabaan ng Quirino Avenue, panulukan ng West Zamora Street, Pandacan, Manila dakong alas 10:30 kagabi. Kabilang sa sakay nito, ang magkakamag-anak na Zulueta at Rufo na dumalo sa kasal ng isa nilang kamag-anak sa Pangasinan. Puno rin ang jeepney ng mga kagamitan nila tulad ng mga upuan, kawayan at sako-sakong bigas. Pauwi na raw sana sila ng Cabuyao, Laguna nang may marinig silang biglang pumutok. Nung naramdaman ko na walang preno, dahan-dahan ko sinadsad sa island. Kaso nga, pagsadsad ko umakyat, dahan-dahan tumaob. Mabagal naman daw ang takbo ng driver na wala ng preno. Imbis na mabangga yung dalawang sasakyan, itinabi niya na lang. Kaso tumumba nga yung sasakyan. Si Ruben Villegas, di pa rin makatayo dahil nanghihina pa rin sa nangyaring aksidente. Ampante lang, lahat. Relax lang po sila. Kasi kung maharot sila, tatao pa yun eh. Kwento pa niya,
Isang lalaki daw na di nila nakilala ang nagbukas ng pinto ng nasabing jeepney para makaalis sila mula dito. Agad namang dinala sa ospital ng Maynila ang ilang sakay na nasugatan sa aksidente. Para sa unang balita, Katrina Son reporting. Mga nagagandahang vintage car, tampok sa isang car show sa Hong Kong. Mahigit 80 kotse na mula pa noong taong 1900s hanggang dekada 70 ang lumahok sa exhibition. Ang isa rito pa mga may-ari ng isang Pinay. Lagi raw nilang isinasali ng kanyang mister ang kanilang British car na Triumph TR6 na mahigit 4 na dekada na ang tanda. Taon-taong ginagawa ang naturang car show sa pangunguna ng Classic Car Club ng Hong Kong. Sa mainland China, 4 na sasakyan ang nahulog sa ilog matapos bumigay ang dinadaanang tulay. Batay sa ulat, tuluyang bumigay ang tulay matapos dumaan ang isang truck na may kargang buhangin. Matagal nang ipinagbabawal ang pagdaan ng mabibigat na sasakyan sa tulay dahil sa katandaan nito. Walang nasawi sa insidente pero 2 ang bahagyang nasugatan. Oras na para sa mainit na showbiz news. Ihatid na po natin ni Luwan D. Luwan. Thanks, Egan. Hindi pa rin makapaniwala si Gwendolyn Ruey sa kanyang pagkapanalo bilang first runner-up sa 2011 Miss World. Ngayon lang muli naging first runner-up ang Pilipinas sa Miss World sa loob po ng 4 na dekada. Alamin niyan sa unang chika. Shock pa sa kanyang pagkapanalo si Gwendolyn Ruey nang kausapin ng GMA News sa backstage ng Miss World 2011 pageant dito sa Earl's Court sa London. Wala pa akong feeling, hindi ko pa alam. Hindi ko alam, excited po. Super happy po ako. Sana po proud lahat ng Pilipinas po sa akin. Nakapanayam din ng British press si Gwen. Magiling naman niyang sinagot ang tanong sa kanya. Hindi raw ba siya bitter sa pagkapanalo ni Miss Venezuela? I did my best and that's all you can ever do. So this night, Miss Venezuela was really good, so she deserves her crown and I'm really happy for her. Bagamat hindi naiuwi ang corona, patid ni Gwen na malaking karangalan na ang kanyang iuuwi sa Pilipinas. Since 1971 po kami hindi nag-place as high, we haven't placed even in the semifinals in a really, really long time and I hope that they're happy with me and that I made them proud. Sa loob ng 2 buwan sa UK, ayon sa Filipino French beauty queen, naging close na rin sa kanya ang ibang kandidata. I really have a close group of friends from different countries, Miss Thailand, Miss Sierra Leone. We plan on visiting each other's country and helping each other in our own respective charities. Dahil hindi naman daw inaasahan ng kanyang pagkapanalo, wala pang plano si Gwen na gagawin sa susunod na mga araw. Hopefully I'll get to see my parents and then I'll finally get proper night's sleep. Nang tanungin kung may naghihintay sa kanya na boyfriend, wala po. Talaga lahat ng focus ko po nasa pageant na to. So, wala talaga akong time before. Just like si Miss World 2010, she waited till after her reign to get serious in her relationship. So, baka yun gawin ko. Mula dito sa Earl's Court, London, Sunny Laragan, GMA News. Hindi man naiuwi ni Gwendolyn Ruey ang korona ng Miss World, very proud pa rin ang mga kababayan natin sa karangalang inuwi ni Gwen. Narito pa ang unang chika ni Katati Bayan. Todong ngiti at napapasigaw pa sa tuwa si Miss World Philippines 4th Princess Jaisel Arozal habang pinanonood ang Miss World 2011 pageant. Very proud si Jaisel. Sinarating ng best friend niyang si Gwendolyn Ruey nang itanghal siyang first runner-up. Bukod sa confidence na ibinido ni Gwen sa pagsagot sa question and answer segment, ramdam ni Jaisel sa pahayag ni Gwen ang puso at katapatan ng kaibigan na makatulong sa kapwa. Ito na yung dream naming lahat for her. So, sobrang happy and blessing talaga. It's not all about the prestige, the beauty, but your heart to serve others and, you know, to help. Kaya yung answer niya, sobrang yun eh. Para sa Miss World Philippines 3rd Princess naman na si Bianca Paz, ikinatuwa niya ang pagkapanalo ni Gwen. Sabay din kami with Miss World, so I know her as Gwen and I don't really know her much of the beauty queen Gwen or like the celebrity Gwen that everybody knows her now. So parang
nakaka-shock talaga. But I'm super happy for her because I know how hard she worked for it. We have Venus, we have Shamsi, now we have Gwen, and hopefully we have more winners from Philippines. Parang ngayon talagang napapansin na tayo. Tinatukan din ng ilang Pinoy ang laban ni Gwen. Panibagong karangalan uli sa bansa ang narating ni Gwen. Lalong masaya kung siya ang nanalo. We're proud of our candidate here in the Philippines. She gets it right, very potential candidate. Hindi rin naman nagpahuli si Pangulong Aquino na batiin si Gwen sa kanyang tagumpay. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. Marami pa akong chika later, so stay tuned.